Genesis chapter 40 verse 1 up to 23. At nangyari na pagkatapos ng mga bagay na ito, na ang katiwala ng saro ng hari sa Ehipto at ang kanyang magtitinapay ay nangagkasala laban sa kanilang Panginoon na hari sa Ehipto. At naginit si Paraon laban sa kanyang dalawang tagapamahala sa puno ng mga katiwala ng saro at sa puno ng mga magtitinapay. At pinagpipiit sa bilangguan sa bahay ng kapitan ng bantay. Sa bilangguan, kinabibilangguan ni Jose at ibinigay ng kapitan ng bantay kay Jose ang pamamahala sa kanila at pinaglingkuran niya sila. At sila ay natirang kaunting panahon sa bilangguan. At ang katiwala at ang magtitinapay ng hari sa Ehipto na nangabibilanggo sa bilangguan ay kapwa na naginip ng kanyang panaginip sa isang gabi, na bawat isa ayon sa paliwanag ng kanyang panaginip. At pinaruunan sila ni Jose sa kaumagahan, at sila'y tiningnan, at narito sila'y mapanglaw. At kanyang tinanong ang mga tagapamahala ni Faraon na mga kasama niya sa bilangguan sa bahay ng kanyang Panginoon na sinasabi, "Bakit kayo mapanglaw ngayon?" At kanilang sinabi sa kanya, "Kami ay nanaginip na panaginip at walang sino mang makapagpaliwanag." At sinabi sa kanila ni Jose, "Hindi ba ukol sa Diyos ang mga paliwanag? Isinasamo ko sa inyo na inyong saysayin sa akin." At sinaysay ng puno ng mga katiwala ng saro kay Jose ang kanyang panaginip. At nagsabi sa kanya, "Sa aking panaginip narito ang isang puno ng ubas ay nasa harap ko. At sa puno ng ubas ay may 3 sanga. At yako'y pawang sumupling na namulaklak at ang mga buwig niyaon ay nangagtaglay ng mga ubas na hinog. At ang saro ni Faraon ay nasa aking kamay at kumuha ako ng mga ubas at aking pinagpipigat sa saro ni Faraon. At ibinigay ko ang saro sa kamay ni Faraon. At sinabi ni Jose sa kanya, ito ang kapaliwanagan niyaon. Ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw ay ititindig ni Faraon ang iyong ulo at isasauli ka sa iyong katungkulan. At ibibigay mo ang saro ni Faraon sa kanyang kamay na gaya ng karaniwang ginagawa mo dati na ikaw ay kanyang katiwala. Datapwat, alalahanin mo ako kung ikaw ay mapabuti na at isanasamo ko sa iyo na pagpakitaan mo ako ng kagandahang loob at banggitin mo ako kay Faraon at ako'y alisin mo sa bahay na ito. Sapagkat ako tunay na ninakaw sa lupain ng mga Hebreo at dito naman ay wala akong ginagawang anuman upang ako'y ilagay nila sa bilangguan na makita ng puno ng mga magtitinapay na mabuti ang kapaliwanagan ay nagsabi kay Jose, ako'y nanaginip din at narito 3 bakol na tinapay na mabuti ay nasa ibabaw ng aking ulo. At saka ibabawan ng bakol ay mayroon ng lahat ng sari-saring pagkain niluto para kay Faraon at kinakain ng mga ibon sa bakol na nasa ibabaw ng aking ulo. At si Jose ay sumagot at nagsabi, ito ang kapaliwanagan niyaon. Ang 3 bakol ay 3 araw. Sa loob ng 3 pang araw ay itataas ni Faraon ang iyong ulo at ibibitin ka sa isang punong kahoy at kakanin ng mga ibon ang iyong laman. At nangyari ng 3 araw na siyang kapanganakan kay Faraon na gumawa siya ng isang piging sa lahat ng kanyang lingkod at itinindig niya ang ulo ng puno ng mga katiwala ng saro at ang ulo ng puno ng mga magtitinapay. At ibinalik niya ang puno ng mga katiwala ng saro sa kanyang pagkakatiwala ng saro at ibinigay niya ang saro sa kamay ni Faraon. Datapwat ang puno ng mga magtitinapay ay ibinitin sa isang puno ng kahoy gaya ng ipinaliwanag sa kanila ni Jose.
Gayunba'y hindi na naalaala si Jose ng puno ng mga katiwala ng Saro, kundi nalimutan siya. Amen, Lord.